Piko, manika, Chinese garter, bahay-bahayan ang aking naaalala na madalas naming laro ng ate noong aming kabataan. Palibhasa magbubukid ang aming mga magulang ay madalas kami lamang ng ate ang naiiwan sa bahay. 3 taon ang agwat ng edad sa akin ng ate at dahil doon, una siyang nakapag-aral sa akin. Marami akong alaala ng pag-iyak habang humahabol tuwing papasok siya ng school. Lumaki akong tila mas malapit, mas may takot at nakikinig kay ate. Hindi ko maipaliwanag pero para sa akin ang ate, ang guardian angel. Hanggang sa pagkakaroon namin ng wastong isip dahil malayo sa kapitbahay, ay lumaki kaming tila sa isa't isa lamang umiikot ang mundo. Bayabasan, talahiban at kugunan ang aming nagiging playground. Doon kami nagtataguan at madalas aming tambayan. At doon din mismo sa bayabasan unang tumulo. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. "21 years old ako nung magkaroon ng first GF. Yon ay noong mga panahong tapos na ako ng 2 taon sa college, merong trabaho at kahit papaano ay nakakabalik tulong na sa aking magulang, higit sa lahat kay ate na siyang nag-push sa akin upang magpatuloy ako ng college. Yun nga lang, simula nung ako'y mag-high school, kami ng ate ay napalayo sa aming magulang at naging uwian tuwing linggo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Danny, 37 years old, at tulad ng ilan sa iyong sender, pamilyado. Katulad ng maraming madla sa daigdig, simple ang pamumuhay meron kami noong aking kabataan. Laking probinsya, malayo sa kabahayan, at pagbubukid ang siyang ikinabubuhay ng aking mga magulang. Niyugan, luya, kamoting kahoy at bagin, mais, gulay, at ang palay ay halos pansarili lamang para hindi na kami bibili ng bigas sa bayan na siyang dalahan ng ani ng aking mga magulang na medyo may kalayuan sa amin. Pagamat malayo kami sa kamag-anak, pero hindi naman kami nawawala ng bisita na siyang nagiging daan upang bukod sa dala ng aming magulang galing bayan, tulad ng isda, tinapay, at kung ano-ano pang nabibili kapag sila'y kumita, ay ang mga pagkaing natitikman lamang namin tuwing may darating galing Manila. Naaalala ko pa nga kapag merong darating galing Manila ay hindi nawawala ang MY San Biscuit na para magtagal kapag kape ay sama-samang nagkakape sa umaga. Doon nakaupo si Papa. Noong mag-aral ako ng elementary, naranasan ko ang hirap na pinagdaanan ni ate. 3:30 AM pa lang ng madaling araw, gising na kami. At talagang sa una lamang exciting, pero pagtagal nakakapagod na. Marami akong alaala ng pagiging bata, lalo't makaati ako, ay maraming beses akong humahabol habang umiiyak tuwing ihahatid ni Papa si ate papasok sa school. Bukod sa aming laruan na pinaglumaan ng aming mga pinsan tulad ng manika at toy gun, ay bayabasa ng aming tambayan at madalas umuwing may kati-kati dahil sa paglalaro sa talahiban o kiluban, lalo na kapag nasa bukid ang aming magulang. Sa amin kasi, hindi tulad ng iba na harap bahay lamang ang taniman. Pero syempre, maraming nakatanim sa harap bahay namin na kapaki-pakinabang. Balag na kapag namunga ang tanim ay hihigit ka na lang at pag nailuto, ulam na. Mga pagkain na netong dito na kami nakatira ng aking pamilya sa Manila ay aking hinahanap-hanap. Sariwang hangin at malamig na umaga. Noong mag-high school si ate,
Kahit kaya naman naming lakarin ng school to bahay, ay mas pinili namin ang mangupahan sa bayan at uuwi na lang tuwing Friday ng hapon. Nagpang-abot kami ng ate sa high school pero hindi nagtagal ay nakatapos na rin siya. Ang pagkakataon kung kailan kailangan na naming iwan ng isa't isa dahil sa Manila mag-aaral ng college si ate. Noong makagraduate ng high school si ate, hindi na ako nangupahan. At kahit boring, ay tinaga kong lakari ng paroon at parito ang school to bahay. Tulad ko, ay 2 taon din lamang ang kinuhang kurso ni ate. At dahil sa hirap na kanyang naranasan sa poder ng kamag-anak, ay pinilit niyang huwag ko iyong maranasan. Noong makatapos ng 2 taon sa college si ate, nagkaroon lamang siya ng ilang buwan na pahinga sa amin. At tulad ng dati, nagbanding kami na para bang mga bata. Pero hindi tulad ng dati. Malaki na ang ipinagbago ng ate. Lalo siyang gumanda at sa bawat niyang kilos kapag kami nasa bayabasan ay merong kumakalog na nagpapalihis ng aking focus kapag kami ay nag-uusap. Si ate na itago na lang natin sa pangalang Jessica. 1 taon akong nahinto at tumulong muna sa aking magulang. Yun ang naging plano namin ng ate, maghahanap muna siya ng trabaho sa Manila at kapag siya ay nagkaroon ng permanenteng trabaho, mangungupahan kami at siya ang magpapaaral sa akin. Nung mga panahong katulong ako ng aking magulang sa bukid, madalas akong magawi sa bayabasan kung saan kami ng ate J ay madalas magtambay. At sa hindi ko malamang dahilan, bigla na lang pumasok sa aking kokote ang ate. Lalo na ang mga sandaling meron siyang pakalug epek. To be honest kasi, kahiya-hiyaman, ay bago sa akin ang pagkakataong iyon na naging dahilan upang sa unang pagkakataon ay ang ate ang naging dahilan ng pagsambulat. Sa unang subok ng ate, hindi siya na-regular. At sa kanyang pag-uwi bilang nagkaroon ng trabaho, ay malaki ang kanyang naging pagbabago. Dalaga na ang ate at iba na akong mag-isip. Hanggang sa ayun nga, at nakamit niya ang isang magandang trabaho at na-regular pa siya. Nung sumunod ako kay ate, ready na ang lahat. Hindi man kalakihan ang nakuha naming kwarto, pero para sa aming magkapatid, maluwag pa. Hindi naging madali ang buhay namin ng ate. Lalo't nang dahil sa aking pag-aaral ay nagkaroon siya ng responsibilidad. Hindi naman kailangan magtipid pero hanggat maaari, ayaw naming hihingi kami ng tulong kina papa. Ay tunay na kahit hindi kailangan mapamineral water, mantika, toyo at suka sa aid hanggang sa huling pagtulo. Mahirap. At ilang ulit ko na ring sinabi kay Ate G na hihinto na ako ng pag-aaral. Pero ipinilit niyang tapusin ko. 2 taon lang naman raw, mabilis na yon. Mas mahirap kung 2 taon na nga lang, undergraduate pa ako. Nakatapos ako at saktong pagdating ng aking ika-21 taon ay sumasahod at tulad ng ate, meron na akong trabaho. At walang kasing saya kapag darating ang Pasko at bagong taon, ay sabay kaming uuwi ng probinsya. Masarap sa pakiramdam na sa pwesto namin sa buhay ay malakas pa ang aming magulang. Nakakapagbalik na kami ng tulong. Tulad ko ay may sarili na ring pamilya ang ate. Tulad ng aming mga magulang na bumukod kina lola, ganon din kami. At nagkikita na lang tuwing merong okasyon.